Magandang gabi mga kababayan. Meron po nga pasabog si Zubiri dito, mga kababayan, dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ayon dito kay Zubiri, hindi na po dapat umabot po ng 20 Congress. Ito nga impeachment na ito, mga kababayan. Dahil yung kanyang mga kababayan daw ay puro Maka Duterte. Dahil dito mga kababayan, niresbakan ni De Lima at mga kasamang Pinklawan Dilawan. Naku po mga kababayan, sinasabi ko na sa inyo. Babaliktad na ba itong si Zubiri mga kababayan? Boboto ba siya sa no to impeachment? Kakampi na ba sa talagang dito kay Sara po mga kababayan? Ano ba kaya ang kanyang panig? Ano kaya ang kanyang gagawin? Gaya nga na sabi ko sa inyo, lilipat na ba ng bangka ito? Si Zubiri? Iiwan na ba si Tito Soto? Pinklak? Dito si Pinklak, Pinklak. Pinklakson tuloy. Si Pinklakson mga kababayan. Ito na po. Pakinggan po natin si Zubiri dito. Magugulat kayo kasi umusok ang ilong ni De Lima. Maaring, nako, baka galit pa si Risa dito kaya Mig Zubiri dahil parang kumakampi na po kay Sara Duterte. Mga kababayan, ano sa tingin nyo kay Zubiri? Ito ba'y papanig na sa Duterte? Na wag nang ituloy itong impeachment? Yari na mga kababayan, nag-iiyakan na po sila. Ito na po mga kababayan, wag na natin na patagalin pa itong balitang ito. Remanding is just trying to get an answer from them on the issue on constitutionality. You have to remember that I came out on the floor and I said that as far as I'm concerned, hanggang 19th Congress lang ito. Hindi lalabas to ng 20th Congress. Kailangan gawin ulit. That was my position. Now, Kailangan gawin ulit, kailangan mag-impeach sila ulit sa House. yeah, because just like legislation, just like committee resolutions and committee reports, at the end of the Congress, tapos na yan. That's my personal position. That's not my legal position. That's my personal position. Whether that is right or not, it's like Tolentino, Senator Tolentino, the majority floor leader, that was his position. So, Your personal position, kung magkakabotohan, yan ang boto mo. no, but I'm also in favor of following the process. Do you understand? I would not have dismissed it outright. Alam mo yung remanding na yan, sa totoo lang, ang balita sa akin, hindi naman remanding ang pinag-usapan dyan, dismissal yun eh. Kaya nag-away nga si Sen Joel at si Sen Robin. Dahil nabibinig ko si Sen Robin, napakinggan ko. Hindi, wala sa usapan yan eh. Di ba? So, wala sa usapan. So, ibig sabihin, siguro may pinag-usapan sila. Alam nyo naman, ako, tsaka si Senator Lauren, tsaka si Senator Binay, kami po ay grupong slap soil. Ano yung slap soil? Di ba? Hampas lupa. At pagkatapos nga naging na kami, dead hungry. Di ba? Patay gutom. Kaya out of the loop kami. So, Dapat na-dismiss na doon. Yun ang usapan. well, I don't know. That was the chismis. Then, of course, and that's why there was a tension there because the group of Senator Bato really was pushing for dismissal. Now, if you ask me, as I mentioned earlier, as a member of then the Spice Boys in the 11th Congress, we were the ones who gathered the signatures of the impeachment of then President Estrada. We gave it then we were able to convince then Speaker of the House, Manuel Villar, to read it during the prayer. Kasi alam namin, magkakagulo because they still had the majority of members that were against the impeachment of the former president. So, nangyari dun, bakbakan, di ba, dinala sa Senado. What did the Senate do? The Senate could have dismissed it at that time and say that was not the proper procedure because there was no motion made on the floor. You read it as a prayer. But did the Senate dismiss it? No, they did not. Lowbat na? O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Ano po ang masasabi nyo kay Zubiri, mga kababayan? Ano ba ito? Saan ba talaga si Zubiri mga kababayan? Kasi pati ako nalilito mga kababayan eh.
na kung tatanungin daw siya, hindi na kailangan makatawid sa 20 Congress itong impeachment. Pero gusto din niyang matuloy itong impeachment. He likes yung procedure ng impeachment. Mga kababayan, naku po, ano kaya ang para kay Zubiri? Ano kaya ang iniisip nito? Doble kara ba ito si Zubiri? Ano bang paninindigan ni Zubiri, mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Mga kababayan, ito ba'y aagos lang kung saan yung malakas ang agos? Doon din siya aagos? Nako po, eto na po si Zubiri. Mukhang tinitimpla pa yung bangka kung saan talaga siya sasakay, mga kababayan. Zubiri, ano ba talaga? Tinatanong ka ng reporter saan ka sasakay? Pro ka ba o anti? Pro impeachment? Gusto mong ma-impeach si Sara Duterte or against ka sa impeachment? Eto na, mga kababayan. Si De Lima magagalit dito at mga dilawan pinklawan. Pinagkampihan na si Zubiri. Yari na. Pero si Zubiri, ipapaliwanag niya kung bakit niya nasabi ito. My point is, it's not about my personal opinion if she is guilty or not, the Vice President. Kasi ako, alam mo naman, taga Mindanao ako. Yung tatay ko hindi pumirma sa impeachment as former congressman. And we became heroes for it in Bukidnon. Talagang sa Bukidnon, 99% ng tao dun pro-Sara. So ang punto ko it's not about my personal anymore. It's not about my personal opinion or my personal vote on the matter or my personal feeling, if she's guilty or not. It is the procedure that must be followed. There is precedence. We've had in this Constitution, if I'm not mistaken, since 1987, only two successful impeachments. The third kasi, nag-resign siya. Nag-resign si Merceditas Gutierrez. On these two, it was acted upon by the Senate. So, I'm sorry, wala naman nakalagay sa Constitution, nakalagay doon forthwith, di ba? Hindi naman nakalagay doon forthwith unless dismissed by the Senate before actual trial. Wala doon sa Constitution. So I don't know. I'm not a lawyer, as you all know, but in my lengthy member as a legislator who has seen both of these impeachment exercises, I think we have to follow through. And then we do a vote. Huwag na kayo matakot. Kung pro-Sara kayo, di bumoto kayo. Against the impeachment, it's a political exercise. But the process has to proceed forward. That's to move forward. So now, that's my position. Kaya, I want to put that on record. Whether I'm pro-Sara or not, I cannot, I have to listen to the evidence that will be presented by them. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside. Mga kababayan, diba? Sabi ko sa inyo itong impeachment na ito, meron talagang dahilan. Hindi naman talaga yung yung sinasabi nilang betrayal of public trust Talagang ginawan talaga ng dahilan ito para si Sara Duterte ma-impeach at para hindi makatakbo sa 2028. Ito yung parang ibig sabihin ni Zubiri na hindi natin malaman, mga kababayan, kung saan talaga siya. Nalilito kasi si Zubiri kung saan siya, mga kababayan Kung sasakay ba sa barko na palubog? Palubog na nga sasakay pa siya, mga kababayan. O lulundag na siya para sumakay dito sa barko ni Sara. Gaya nga ng sabi ng mga netizen, yung mga reaction nila, na talagang front runner po ito na maging pangulo ng 2028 election.
na ang kanyang katandem si Marcoleta. Mga kababayan, malakas po ito pag si Marcoleta. Kung hindi papayag si Bongo na maging vice-presidente, malamang ito si Marcoleta. Yari na pag ito naging vice-presidente, magtago na kayo. Itong mga 80-80 na mga tolongges na talagang gusto siyang siraan, yari na. Kaya dito si Zubiri, yung mga dilawan, pinklawan, galit na sa kanya. Ba't mo sinasabi na parang witch hunt ito? Hindi ganon, mali ka dyan. Sinasabi ng mga dilawan, mga kababayan, lalong-lalo na itong si De Lima. Isa po ito sa mga numero 1 na talagang gustong mapabagsak ang mga Duterte. Kita niyo naman ang ginawa nila kay PRRD na ngayon ay 120 anyos na po sa dahig. At balita nga po na butot balat na po ito. Nakakaiyak po mga kababayan. So ngayon, nagtatalo sila mga kababayan kung itutuloy ba talaga itong impeachment. Ito na po si Zubiri. Kinuyog ng mga dilawan at pinklawan. Nako po, Zubiri. Ngayon pa lang panindigan mo na ang iyong boto. Kung boboto ka ba na wag nang ituloy ang impeachment o hindi ka boboto. At boboto ko dito sa impeachment. Ito na po. Because we have to follow the process. Yan ang proseso ng konstitusyon. It cannot be changed. If we violate that, then we violate our oath of office when we say that we will defend and protect the Constitution of the Republic of the Philippines. So, definitely, we have to do what is right here. Sir, will you be proceeding with the trial, yung trial, formal trial? Yes, no, proceed not. Well, at least, let's invite the prosecutors. Tell them, ano ba yung ebidensya ng... Alam mo sa simbahan, Sunday kasi kahapon, sa simbahan na yun lang ako nakakita ng mga 4 na pamilyang lumapit sa akin. Ano bang tinatago ninyo? Ano bang ginagawa ninyo dyan sa Senado? Nasisira yung integridad, nasisira ang pangalan ng ating Senado dahil sa wala tayong ginagawa. With due respect to my colleagues on both sides. Ang akin dyan, let's do what we are supposed to be doing under the Constitution. That's our constitutional mandate. And then we make a decision. Panindigan niyo yung decision nyo. Either to impeach or not to impeach, to acquit. So, yan na ang position ko dyan. RG, meron ka pa ba? Okay na. Okay, before Dindo, Camille, Mean, and Daniel. Sir, going back dun sa Senate leadership, mag-e-effort ka pa ba para makakuha ng support for Tito Soto or tanggap nyo na po na kayong posibleng maging minority pag nag-open ang 20th Congress? Pet Squad Pilar. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Kayo na po ang humusga dito kay kay Zubiri hindi natin alam kung saan talaga ito mga kababayan Di natin alam kung saan siya boboto, nakakalito. Kaya inaway na siya ng mga dilawan mga kababayan. Ba't mo sinasabi yan? Parang ganun. Ba't mo sinasabi na witch hunt? Talagang mga kababayan, in politics talaga, wala talagang permanenteng kaibigan. Talagang nagkakaiwanan pagka naiipit na po sa isang sitwasyon na wala na silang amor sa bayan, mga kababayan. Diba? Ganun po sa politika Pag alam mo nang palubog yung barko, iwanan mo na. Sasakay ka sa isang barko para isalba mo ang iyong sarili. Ngayon si Zubiri, hindi natin alam kung saan sasakay. Pro ba siya o anti, mga kababayan? Inaano pa niya yung Senado na sinasabi niya sirang-sira ng Senado. Parang sinasabi niya isasalba niya ang imahe ng Senado. Paano?
Mr. Subiri. Your Honor, paano mo isasalba? Di ba, ikaw na nagsabi na 25 years ka na dyan? Pareho po kayo ni Senator Soto. Anong ginawa nyo sa loob ng 25 years? Ano ba yung mga nagawa nyong batas? Bakit nyo nasabi na itong Senado sirang-sira ng imahe? Mga kababayan, ituloy pa natin kung anong masasabi ni Subiri dito. Nako, mga kababayan, may ibubulgar ito si Subiri. I have a lot of privileged information. Yung mga kumakausap na sa akin na ganito, hindi magandang pakinggan. Kaya hindi ko na lang babanggitin. What are the reasons why you don't want Tito Sen? Why they don't want Ping Lacson? Masyadong stricto, masyadong kaya mahirap nang magsalita kasi ayaw ko naman maipit yung mga nagkikwento sa akin nito. It's more of accommodation. I think many of them were given the best committees that this Senate can be offered. Obviously, our selling point with our group is to be able to repair the image of the Senate, and therefore we want to make it more transparent, especially dealing with the budget. We want to give the committees to those who are rightfully deserving because of their qualifications. Maybe it's not saleable. It's not saleable to the members of this new 20th Congress. Tanggap namin. Ako gusto ko, I started my career as a minority member. I will end my career as a member of the minority. Okay sa akin yun. And then yung grupo nyo, tinatawag na conscience blacks. Well, sabi ni Senator Ping, tinatawag yung conscience block. I call it veterans block. Kasi, to be honest, we don't have naman the monopoly of conscience. Di ba? I have members like Congressman Marcoleta or Senator Marcoleta. May conscience din naman yun. So, ayoko naman, di ba? Ayoko naman sabihin na kami meron sila, wala. Parang Spice Boys yan di ba? Yung kalaban namin nun, Bright Boys. Sabi namin, di naman kami nagpapanggap na bright. Spicy lang. Banghang lang. So ako, I'd rather be known as a veterans block. And because we've seen it all, and we've seen how the Senate at once upon a time was its, of course, peak performance in terms of trust rating with all our kababayans. Sana we can bring it back to that level. Okay, Dindo. Dindo muna. Alam mo, naawa nga ako kay Senator Risa. Naawa talaga ako sa kanya. Alam mo, kampanya para sa kanya mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang bloke, na independent block. And, na yun, mag-isa na lang siya. Nasa I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm nor deny this. Mga kababayan, si Senador Risa Hontiveros kasi iniwan na po ni Bam Aquino at Kiko. Boboto na po sa no to impeachment. Mga kababayan, iniwan na po si De Lima, si Risa Hontiveros, yung mga best friend niya na si Kiko at Bam, wala na. Lumipat na po sa kabilang bakod. Bakit? Wala nang mapapala dito sa kanila lubog na sila, mga kababayan. Sinusuka sila, mga kababayan, ng taong bayan Ikaw ba? Ang tagal mong namahinga. Tapos bumalik ka po. Nanalo ka sa pagiging senador. Babalik ka ba sa hindi na pinagkakatiwalaan? Syempre, doon ka sa bago na pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Kaya sabi ni Senador Subiri, naawa kay Risa Hontiveros kasi iniwan na siya ng dalawang kasama niya na si Kiko at Bam Aquino. Sumapi na dito sa, alam ko, boboto sa sa no to impeachment ito, malamang, mga kababayan. Talagang hindi na aabot ang impeachment sa 20 Congress. Ito po, mga kababayan. Kaya nagagalit yung Dilawan, Pinklawan kay Subiri kasi yung kanyang sinabi dito, alam na.
mga kababayan. Gusto ko rin yung sinabi ni Zubiri, mga kababayan, na hindi na kailangang umabot sa 20 Congress. Yun nga lang, hindi siya sigurado kung saan po siya, mga kababayan. Yun lang yung nakakalito sa kanya. Di ba, mga kababayan? Gawa-gawa lang naman nila ito itong impeachment na ito para hindi talaga makatakbo si Sara Duterte sa 2028 election. Ano sa tingin nyo? Di ba demolition job yung ginagawa nila? But Willing yung i-adapt, sir? of course, she's most welcome to join us. Although we have a divergent, I'd say, position on some issues. Kasi of course she's more on the left side. We're more on the conservative side. Many of you know I'm a conservative politician. So, but you know, when it comes to transparency, sama-sama kami. Di ba? When it comes to abuse of authority, dapat sama-sama kami na tumayo. We welcome her to join us. We'll adopt her even if she doesn't want to be adopted. So 5 ang minority. Well, no, I don't want to answer for her. Ha? Ang sa 4 lang kami, handa na po kami sa pagiging minority. Okay, Dindo. Sir, nabanggit niyo yung leadership style. Kay SP Chisba, hindi ka satisfied, especially sa pag-handle ng impeachment case. Hindi ka ba siya believe sa style ng leadership Hindi niya? lang yan marami pang issues Ako, katulad niyan, yung sa budget, para kay pa ako nag-vice chair. Di ba? Tinanong nila ako kung gusto ako mag-vice chair nung sa budget noong 2025. So, I said, okay, I'll volunteer kasi para naman, wala naman akong committee. Di ba? May committee ako, Economic Affairs. Wala naman akong ginagawa. Alam niyo naman, gusto ko magtrabaho. So, hinandle ko yung sa DOST, Department of Science and Technology. Tuntua ako, nabigyan ko sila ng 1 billion additional budget, 1.4 billion, 1.3 billion, pati pisay. Mga kababayan, ano masasabi nyo kay Zubiri? Mag-comment nga po kayo. Naku, eto na po, si Delima Jokno. Eto na po. Pakinggan natin si Delima. Ano masasabi niya dito? Sabi ni Eto na, si Delima. Naku, anong masasabi ni Delima dito, mga kababayan? Binakbakan si Zubiri. Eto na po. Pakinggan po natin ang sinabi ni Delima dito. Sabi ni Attorney Tongkol na medyo happy siya na some prosecutors are saying that the House will comply with the second requirement. But the same prosecutors and others are saying na problematic talaga yung utos na yun. Okay, honestly, I really cannot say, or I really do not know yet what is the general sense of the panel as a whole. You know, kasi until now, hindi pa kami naimbitahan to any meeting, kami ni Congressman Chel Jokno. So I cannot say what is exactly the general sense of the panel with respect to those issues. Although in my personal capacity, whenever I'm asked about it, kailangan maingat na maingat ang House of Representatives, including the prosecution panel, kung ano yung mga magiging hakbang din nila, kung ano ang magiging sagot sa mga pinapagawa, so to speak, ng Senate. I always hold the position that at this point, Senate cannot be asking or cannot be demanding anything from the House of Representatives with respect to the impeachment case. Kasi nagawa na ng House of Representatives yung role niya. So what is left to be done is yung umpisahan na yung trial at the House of Representatives will now be represented by the panel of prosecution. So it's not proper for me, and in fact, I consider it violative of the Constitution, the very spirit, and even the language of the Constitution. Now, at this point, na na-transmit na yung articles of impeachment, nakapag-file na ng verified answer at kautawang yung respondent, at nakapag-file na rin ng reply yung prosecution, ay hindi na dapat kung ano pa ang mga rini-require from the House of Representatives as a body or as an institution. Thank you so much. Last na, ma'am, paano yung may mag-move to dismiss tapos magboto ka na i-dismiss na? Okay. We will of course decide on what's the next
legal step to be taken by the prosecution panel. But definitely, may O mga kababayan, bakit kaya si De Lima dito? Talagang atat na maisulong itong impeachment. Mga kababayan, ito ba ay paghihiganti nung siya'y nakulong nung panahon ni Tatay Digong? Mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito? Meron din siyang interview mga kababayan na binabakbakan niya si Zubiri. Dahil nga po na itong impeachment na ito ay hindi na dapat tumawid. Hindi ko lang mahanap ng mga kababayan pero yung dito interview din niya mga kababayan, binakbakan niya si Zubiri dito. gagawin ang prosecution panel because bawal nga, hindi nga dapat unang-una kinoconsider any dismissal at this point before the trial itself. Thank you very much. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Diba? Talagang nagkakabakbakan na, no? Talagang nag-uunahan na sila, mga kababayan, para ma-impeach si Sara Duterte. Para sa inyo, mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Kung si Marcoleta lang ang tatanungin natin, tatamaan po sila ng lintik. Kung si Marcoleta about BP impeachment, BP Sara impeachment, tatamaan sila ng lintik mga kababayan. Hindi nila maluloko si Marcoleta kasi ipapaliwanag sa atin yung talagang kanyang pananaw kung ano talaga ang nararapat dito sa impeachment, mga kababayan. Magugulat kayo Ito lang yung senador na magaling talaga magpaliwanag na hindi paligoy-ligoy. Ito mga kababayan panoorin natin si Marcoleta dito. Panoorin po natin si Marcoleta mga kababayan Talagang dito maliwanag talaga na mag-ano ng batas Vera sa detalye ng balita. Proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte mali ayon kay Senator-elect Rodante Marcoleta. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Mean? Pinaghahandaan na ni Senator-elect Rodante Marcoleta ang magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa harap yan ng inaasahang pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo. Para sa Senador, hindi na dapat ituloy ang paglilitis na ani ay lumilikha lang na matinding away sa mga lider ng bansa. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng din. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment. Kung siya raw ang tatanungin, may mali sa proseso at basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito anya ang kaso, kailangan pagdebatehan muna kung kailangang ituloy o hindi ang paglilitis. Kapag dating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, palagay ko hindi ko maalam kung paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. O mga kababayan, di ba? Dito pa lang tatapusin na ni Marcoleta ang impeachment. Di ba mga kababayan, sinupalpal si De Lima. Kasi si De Lima, gusto niya ma-impeach si Inday Sara para matapos ang lahat. Para hindi manalo. Di ba mga kababayan, parang totoo ang sinasabi ni Zubiri talaga na this is like a witch hunt na demolition job para mawala ang mga Duterte talaga. O ano mga kababayan? I-comment nyo po ang inyong mga reaction. Diba tama na wag nang ituloy ang impeachment? I-comment nyo po mga kababayan. Mag-react po kayo, mag-komento kayo. At i-like nyo po ang ating video.
mas maganda mga kababayan para po malaman po ng sambayan ng Pilipino ang nagaganap dito na itong impeachment na ito, wag nang ituloy, mga kababayan. Kasi yan din ang di ba, nung nag-rally po ang isang malaking reliyon, yan talagang gusto, wag nang ituloy kasi talagang magkakaroon ng pagkabahabahagi dito, magkakagulo ang Pilipinas. Di ba, mga kababayan? Kaya sana po, i-like nyo po ito. Ako po si The Wonder sa Philippines. Mabuhay po. At sana po pagpalain po tayo ng buong may kapal. Kahit saan man po kayo mga kapatid at mga kababayan sa buong mundo, mabuhay po tayo.